Magagawa mo bang palayasin ng taong nag-aruga at nag-alaga sa iyo nung ikaw ay bata pa? Nang dahil lamang sa wala na siyang kakayahang buhayin ng kanyang sarili dahil sa katandaan. Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa inyo sa araw nito na talaga namang kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ano ba kayo ha? Bakit ganyan kayo kay Lolo? Mga apo niya kayo. Tapos kung ipagtabuhay niyo siya ay parang wala siyang naitulong sa mga magulang niyo. Hoy Santi, huwag mo nga kaming sigawan ha. E di kung gusto mo ikaw na lang magkupkup dyan sa matandang yan. Sagot naman ni Manuel. Wala kayong utang na loob. Tatandaan niyo ito. May oras rin ang mga kayabangan niyo. At pag nangyari yun, kami naman ni Lolo ang magtataboy sa inyo. Si Manuel ang panganay na apo sa lahat at naging paborito pa ng Lolo Jaime nila. Kaya naman ganoon na lamang ang kulat at tampo ng matanda nang ipagtabuyan siya nito. Tanging si Santiago lamang ang nagmamalasakit sa kanya. 3 ang anak ni Mang Jaime at si Santiago ang bunso sa mga apo. Pare-pareho na kasi silang mga ulila, kaya itong si Jaime ang nagpaaral at kumupkop sa mga apo niya. Ngunit nang marada ito, at nasa wastong edad na rin ang kanyang mga apo, ay doon nakita ng matanda ang tunay na hangarin ng mga ito sa kanya. Santiago, ano ka ba ha? Ang sabi ko sa'yo na gisingin mo na ang Kuya Manuel mo at kakain na, hindi ba? Gising na ho, Lolo. Ayaw pang bumangon eh. Ano ba ang plano ni Manuel at ayaw pang bumangon? Mga alaala ni Mang Jaime na sumasagi sa isipan niya noong mga panahon na malakas pa siya. Hindi niya nakita ang tunay na ugali ni Manuel. Ngayon na lamang na mahina na siya at kailangan ng kalinga. Sina Manuel, Efren at Lito ay magkakapatid, habang si Santiago naman ay bunso sa kanilang magpipinsan at naiiba ang ugali sa lahat. Kuya Manuel, bakit mo naman pinalayas si Lolo? Kawawa naman yun. Pwede namang tumulong dito yun. Wag na Efren, mabigat pa yun. Doon na lang siya kay Santi. Magsama silang pareho. Malaki itong bahay ni Lolo, kaya dapat lang sa akin ito mapunta dahil ako ang panganay na po. Sa bagay, tama ka naman dun kuya, pero malay mo naman may pera pa si Lolo. Wala nang ang pera yun. Ibebenta natin ang bahay tapos kukunin natin ang pera. Maya-maya ay biglang dumating si Santi. Talaga ba Kuya Manuel? Sobra naman ata kayo. Wala kayong karapatan na gawin yan dahil buhay pa si Lolo. At sino ka naman ha? Ako ang magdidesisyon dito, naiintindihan mo ba? Itinulak nito si Santi, kaya't bumagsak ito sa sahig. Inawat naman ni Efren ang mga ito dahil mukhang papalag na si Santi kay Manuel. Kaya naman tumayo ang binata saka iniayos ang damit. Tinignan siya ng masama ni Manuel, kaya naman nakipagtigasan din siya rito ng tingin. Ang yabang mong tumingin ha. Ano, may pinagmamalaki ka na ba ha? Sino? Yung lolo mo na puro sakit? Bagay lang kayong magsama nun. Pareho kayong mga pabigat. Ang tapang ng mukha mo Kuya Manuel. Matapos kang paaralin ni Lolo sa kursong gusto mo at alagaan kayo. Ganyan lang ang susukli mo. Sana lang talaga hindi mo danasing maghirap. Hindi ko talaga dadanasin yun Santi. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ako ututo naghayan yung dalawa ni Lolo. Kuya tama na yan. Hoy Santi, malis ka na nga kasi dito. Itong tatandaan yung lahat. Sa oras na magipit kayo, huwag kayong lalapit sa amin ni Lolo. Hindi mangyayari yun Santi. Umuwi ka na nga. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Umalis ng bahay sa Santiago at nagtungo sa maliit na bahay paupahan kung saan sila tumutuloy ng kanyang Lolo Jaime. Dahil sa may maliit na pinagkakakitaan ng binata at sakto lang ang kita niya para sa kanila ng kanyang lolo. 20 anyos pa lamang siya, habang 62 anyos ang kanyang lolo. Naabutan niya itong nakaupo sa ibabaw ng katre habang malalim ang iniisip. Lumapit siya dito kaya medyo nagulat pa ang matanda nang tumabi siya rito. Lo, nag-iisip na naman po ba kayo? Ang sabi ko sa inyo ay magpahinga, hindi po ba? Apo, pasensya ka na sa lolo ha. Pabigat na, may sakit pa.
Ano ba kayo, Lo? Huwag niyong sabihin na pabigat kayo. Dahil kahit kailan, hindi ko iniisip na gano'n kayo. Dahil pamilya tayo. Napakabuti mo. Kahit na hindi rin halos maganda ang naging pagtingin ko sa iyo noon kumpara sa mga pinsan mo. Kung alam ko lang na balasuba si Manuel, sana hindi ko na ito pinag-aral pa. Hayaan niyo na ho yun, Lo. Ang mahalaga, alam mo na kung ano po ang totoong ugali ng mga yon. Oo nga pala. Saan ka ba galing, Apo? Lo, galing po ako sa bahay at narinig ko mula kay Kuya Manuel na ibebenta raw po niya ang bahay niyo. Napahinga na lamang ng malalim si Mang Jaime dahil sa nalaman nito mula sa isang apo na si Santiago. Napailing rin ang matanda dahil sa ugaling meron ng apo na kinalinga niya. Lo, ayos lang ho ba kayo? Baka nagugutom na po kayo ha. Ipagluluto ko po muna kayo ng pagkain. Apo, kahit kailan ba hindi ka nagalit sa akin? Dahil mas matimbang si Manuel kaysa sa iyo noon. Bakit niyo naman ho yan naitanong, Lo? Naisip ko lang, Apo. Nagalit ka ba sa lolo? Lumapit ang binata habang may tipid ng ngiti sa labi at naupo sa tabi nito. Yung totoo, Lo? Bahagya lang ho. Pero hindi ko naman ho masabi na tampo. Bakit? Hindi ka ba naiinggit? Tampo wala ho, Lo. Pero yung konting inggit, meron po. Kasi iniisip ko po noon, Lo, kung bakit parang ang unfair po. Pasensya ka na, Apo. Ngayon, ikaw pa ang pumasan sa akin. Kalimutan nyo na yun, Lo. Basta ang importante ay magpalakas kayo para makapagsimula tayo ng panibagong buhay. Tumango ang matanda at nagluto sa Santiago ng pagkain nilang dalawa. Pinagmamasdan naman siya ng matanda. Dito muling sumagi sa isipan ni Mang Jaime na swerte siya kay Santiago dahil bukod sa mabait na ay madiskarte pa sa buhay. Ayos na ho ito, Lo. Kain na ho tayo. Mag-aayos pa ho ako ng paninda para may pambili po tayo ng pagkain mamaya. Balang araw, Apo. Magiging successful ka rin dahil sa kabutihan ng puso mo. Sana nga hulo eh. Kain na ho tayo para makainom na po kayo ng mga gamot nyo. Kumain ng sabay ang maglolo. Alam ni Santiago na malungkot talaga ito dahil sa mga nangyari. Kaya't nililibang niya ito para mawaglit sa isipan ang mga ginawa dito ng Kuya Manuel niya. Sa paglipas ng buwan, ay parating nakamatsyag si Santiago sa mga pinsan niya at doon nga nito nalaman na naibenta na pala ng mga ito ang bahay ng kanyang lolo. Nagpunta pa siyang minsan doon at sakto naman napapaalis na ang mga ito. Kuya Manuel, napakasama ng ugali mo. Bakit mo ibinenta ang bahay? Wala kang karapatang gawin yon dahil buhay pa si Lolo. Pwede ba, Santiago? Tigilan mo nga ako. Paalis na kami kaya umalis ka na dyan. Wala kang utang na loob. Darating rin ng araw. Naiiyak kayong lahat. Tabi, ang dami mong drama sa buhay. Sige na, Santiago, tumabi ka na at aalis na kami ni Kuya. Ang sama ng mga ugali nyo. Iniwan siya ng mga ito na tumatawa pa. Humugot muna ng 500 piso si Manuel at inihagis sa kanya bago tuluyang umalis sakay ng tricycle. May araw din kayo. Pagsisisi kayo sa mga ginawa nyo kay Lolo Jaime. Pag-uwi ng bahay ni Santi, ay kinuha na lamang ang pagtataka niya nang may mga ilang tao sa tinutuluyan nilang bahay. Nabungaran niya ang matanda na may kausap na tila isang abogado. Ngumiti ito sa kanya, kaya't lumapit siya sa mga ito para alamin kung anong pinag-uusapan nila. Ipinakilala siya ng matanda sa kausap, at tama nga ang hinala niya. Isa nga itong abogado. Ngunit bakit? Tanong na lamang ni Santiago sa kanyang sarili. Nang makaalis ang kausap ng lolo niya, ay tinawag siya nito sa labas. Nagluluto kasi siya ng mga paninda niyang merienda. Inabot sa kanya ng matanda ang isang envelope na ipinagtaka naman ng binata. Ano ito, Lo? Saka bakit ho kayo may kausap na abogado? Buksan mo, Apo. Pambawi ko sa iyan. Si Lolo talaga. Hindi niyo naman kailangan na bumawi. Yung makita ko lang kayo na malakas, ay ayos na ho sa akin yun, Lo. Katulad ka talaga ng iyong ama. Mapagpakumbaba at may dignidad. Nanlaki ang mga mata ni Santiago
nang bumungad sa kanya ang titulo ng bahay ng lolo niya. Tinignan niya pa ito ng mabuti at talagang sa kanya nga nakapangalan. Ang alam niya ay naibenta na ito. Pero bakit hawak nito ang titulo? Huwag niyong sabihin na kayo po ang bumili, lolo. Bahay at lupa niyo naman ho yun, hindi po ba? Pero bakit niyo pa po binili? Ayos lang yun, apo. Para sa iyo ang bahay at lupa ko. Dahil ikaw ang namumukod-tangi na hindi ako iniwan. Pero responsibilidad ko po yun sa inyo. Dahil simulat sa pulpo, ay kayo na po ang tumayong magulang ko. Pero hindi mo pa rin ako obligasyon na apo. Pwede mong gayahin ang mga pinsan mo, pero hindi mo ginawa. Hindi ho obligasyon ang magsukli ng pagmamahal sa isang miyembro ng pamilya, lo. Paggalang po yun at pagpapasalamat. Kung hindi ho dahil sa inyo, wala rin ho ako. Kaya huwag niyo pong isipin na pabigat kayo. Talaga nga namang napakabuti mo, apo. Pagpalain ka nawa dahil sa busilak mong puso. Dahil kayo rin ho ang nagturo sa akin kung paano tumimbang ng tama. Napaluha na ang matanda, sabay yakap sa kanyang apo. Natawa naman ang binata dahil ngayon niya lamang nakitang umiiyak ito. Hinagod naman ni Santiago ang likod ng kanyang lolo para pakalmahin ito. Inalalayan niya pa itong maupo at matapos yon ay kinuha niya ito ng tubig. Lo, paano niyo pong nabili muli ang bahay at lupa niyo? Akala ko'y wala na ho kayong pera. Meron na po. Simula nang nakitaan ko ng ibang pag-uugali si Manuel, ay mabilis kong pinabago ang mga dokumento. Nakita ko na pera lamang pala ang mahalaga rito. Kaya't naisipan ko na palabasin na ubos na ang pera ko. Kaya't mas napatunayan ko na pera lamang ang umiiral kay Manuel. Ibig sabihin, lo, hindi totoo na naubos na ang pera niyo't kayamanan? Tama ka po. Ipinaayos ko lang sa tunay at karapat-dapat. Kung ganon, pwede na po pala tayong magpunta ng pagamutan para patingnan po kayo. Hindi na po. Baka talagang hanggang dito na lamang ako. Kung sakali mang mangyari yon, masaya ako dahil alam kong nasa mabuting kamay ang mga pinaghirapan ko. Lolo naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Mahaba pa po ang buhay niyo. Tinapik siya ng matanda sa balikat. At nang lumipas pa ang ilang araw, ay tuluyan na nga silang bumalik sa bahay ng matanda. Nagulat pa sila dahil wala na ang mga antik na dati ay marami sa loob ng bahay na yon. Napailing na lamang ang lolo niya dahil sa mga nawalang mahalagang gamit nila. Ilang araw rin ang lumipas nang tuluyan ng naayos ito. Tumawag pa nga sila ng tulong para mabago ang lahat sa malaking bahay. Pinapalitan nila ito ng pintura, kaya't mas lalong nagkaroon ito ng buhay. Pero unti-unti lumalala naman ang sakit ng lolo niya. Ngunit ganun pa man, ay hindi niya pa rin ito pinapabayaan. Hanggang sa isang envelope muli ang ibinigay sa kanya ng matanda. Lo, ano naman ho ito? Buksan mo, apo. Ang dami naman ito, lo. Akala ko bahay lang po ang meron kayo. Sa iyo ang lahat ng yan. Nasa iyo na lang kung bibigyan mo ang mga pinsan mo. Alam kong mapapabuti ang perang matagal kong pinaghirapan. Kapag sa iyo ko ibinigay. Seryosong sambit ng kanyang lolo. Samantalang ang magkakapatid na sina Manuel, Efren at Lito ay kasalukuyan ng papaalis sa bahay paupahan na kanilang tinutuluyan. Bukod kasi naubos na ng mga ito ang perang pinagbilhan ng bahay ni Mang Jaime, ay may bisyo pa si Manuel na magsugal, kaya't naubos nilang lahat ang pera ng ganon-ganon lang. Nasa lansangan na sila ngayon dahil pinalayas na sila ng may-ari ng inuupahang bahay. Wala silang mapuntahan ngayon, kahit ang kumain ay hindi pa rin nila natitikman dahil sa kawaldasan at kasakiman nila sa pera. Kuya Manuel, kamusta na kaya sina Lolo at Santiago ngayon? Sad ni Efren. Malamang, nasa lansangan din yung mga yun. Wala namang mga pera yung mga yun eh. Yung bumili ng bahay ni Lolo, kilala mo ba? Hindi rin. Kung puntahan kaya natin tapos pumasok tayong trabador, tiyak na tatanggapin tayo nun. Paano mo naman nasabi? Di naman tayo kilala ng nakabili ng bahay. Napahinto si Manuel sa ginagawang paghahanap ng pagkain.
Nabuo sa isipan nito, napuntahan nga ang taong nakabili ng bahay ng lolo nila. Kaya naman sinabi niya yun sa dalawa pa niyang kapatid. Kinabukasan, ay maagang naglakad ang tatlong magkakapatid para silipin kung sino nga ang pinagbentahan nila ng bahay. Dahil tanging abogado lamang ang humarap sa kanila ng araw na yon. Pagdating nila sa lugar, ay nagulat pa sila dahil ibang-iba na ang itsura nito. Maayos na muli ang mga pintura at ang paligid ay tila inaalagaan na rin. Lumapit nga sila at sakto naman na may lalaking nakatalikod habang nagdidilig ng mga halaman. Tinawag ito ni Manuel at nagulat sila dahil ang lalaki pala ay walang iba kung hindi si Santiago. Santiago? Ikaw ba yan? Akalain mo nga naman talaga, no? Dito ka pa nagtatrabaho? Kamusta, insan? Parang mas gwapo ka na ata ngayon, ha? Sabi naman ni Efren. Kuya Manuel, Kuya Efren, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Wala ka na dun. Tawagin mo na nga yung nakabili ng bahay para kausapin ko. Papasok sana kaming trabador dito. Total, dati naman nating bahay ito eh. Tawagin mo na sa loob. Hindi ka pa rin talaga nagpabago, Kuya Manuel. Mukhang wala ka ng pera, pero yan pa rin ang pag-uugali mo. Tawagin mo na lang yung may-ari ng bahay. Kanang marami pang sinasabi dyan. Utos nito sa binata. Pero may lumabas na isang babae na mukhang kasambahay nila sa malaking bahay. Tinawag nito si Santiago, kahit nagulat pa ang magkakapatid. Nagtaka pa sila at maya-maya pa ay isang lalaki naman ang lumapit dito at ganon rin ang itinawag sa binata. Sir ang itinawag ng mga ito kay Santiago, kaya hindi na nakatiis pa si Manuel. Sandali nga, anong tinawag mo dito kay Santiago? Sir, bakit mo naman tinatawag na ganon ng pinsan ko? Opo, siya po kasi ang may-ari ng bahay at amo po namin siya, kaya sir po ang tawag namin sa kanya. Paanong nangyari yun? Sa lolo namin ang bahay na to. Santiago, anong ginawa mo? Wala akong ginawa, kuya. Ikaw ang gumawa ng kung ano man sa buhay mo. Masyado kang mayabang at bilib sa sarili mo. Kaya kahit si lolo ay nagawa mong bastusin at itrato na parang basura. Wala kang utang na loob sa kanya. Sa ating apat, hindi ba't ikaw ang palaging pinapaboran niya? Pero nagawa mo siyang itapon ng ganun-ganun lang? Hindi makakibo si Manuel sa mga sinabi ng binata. Tama naman ang lahat ng mga binitawan nitong salita. Teka, nasaan si Lolo Jaime ngayon? Ngayon, lolo mo na siya? Naroon siya sa silig niya, nakaratay. Alam mo kung bakit? Dahil din yun sa'yo. Sa inyo. Hindi mo siya pinagamot, tapos pinagtabuyan niyo pa. Sandali, gusto kong makita si Lolo. Nasaan siya? Nasa silid niya, malubhang lagay. Ang gusto niya ay palaguin ko ang pera at ang negosyo na nasimulan ko na. Ang gusto niya ay bigyan ko kayo at dahil hindi mo ako katulad, hindi ko kayo pagdadamutan. Samahan mo ako kay Lolo. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa kanya. Inutusan ni Santiago na samahan si Manuel sa silid ng kanilang lolo. Nagpaiwan na siya doon kasama si Efren. Humingi ng tawad ang dalawa niyang pinsan. Dahil wala naman itong kasalanan. At wala naman siyang balak na ipagdamot ang kapatawaran dahil hindi naman sa kanya ito nagkasala. Matapos ang usapan nila Santiago at nila Efren, ay sinundan nila si Manuel at doon ay naabutan niya ang dalawa na parehong umiyak habang nakalot si Manuel sa harapan ng lolo nila. Nakikinig lang silang tatlo sa mga binibitawang salita ng mga ito para sa isa't isa. Pinatayo ni Mang Jaime si Manuel at pinalapit silang tatlo nang makita silang naroon din na nakatayo. Lumapit naman sila at hinayaan nilang magsalita ang matanda. Nakikinig lamang si Santiago sa mga sinasabi ng lolo nila, kaya itong si Manuel naman ay walang tigil sa pagtangis. Ganon din sina Efren at Tito. Humingi rin sila ng tawad dito at kahit si Manuel ay lumapit rin kay Santiago para humingi rin ng tawad. Insan, patawarin mo sana kami, lalo na ako. Pangako na hindi na maulit at tatayo na ako sa sarili kong mga paa. Wala naman sa akin yun, kuya. Saktan lang talaga ako para kay Lolo. Patawarin mo rin ako kung nabulag ako sa pera at kasakiman. Tapos na yun. Ang mahalaga ay natuto ka at nagsisi ka sa mga maling desisyon mo.
Saan nga pala kayo nakatira ngayon ha? Saka, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Pinalayas na kami minsan. Wala kasi kaming pambayad kaya ito. Nasa lansangan na lang kami. Tinignan ni Santiago nang hindi makapaniwalang tingin ng Kuya Manuel niya. Kaya pala ganoon ang bihis nito. Napayuko silang tatlo dahil sa naging itsura ni Santiago at pati na rin ni Mang Jaime ng sipati nila. Apo, Santiago, ano ang plano mo? Ano pang habalo? Bumalik na kayo dito para pagtulong-tulungan natin ang negosyo at para mapalago ang pera ni Lolo. Huwag na kayong umalis, saka maligo muna kayo. Magpapaluto ako ng pagkain. Maraming salamat. Salamat talaga Santiago at Lolo Jaime. Maraming salamat sa pagtanggap at pagpapatawad sa amin. Walang po ang galit sa puso namin, Kuya. Hindi ka makakaahon kung galit ang papairalin mo. Basta ang gusto ko lamang, kung saan masaya si Lolo, ay doon na rin ako. Okay na sa akin yun. Napalundag sa tuwa ang dalawa niya pang pinsan at mabilis na naligo para makakain na rin. Tuwang-tuwa ang Lolo Jaime niya dahil sa mabuting desisyon na ginawa nito. Lubos akong humahanga sa iyo, Apo. Napakabuti mo pa rin kahit na pangit ang naging trato nila sa iyo. Wala ho yun, Lo. Pamilya pa rin natin sila. Kaya dapat ang pamilya ay iniintindi at binibigyan ng pagkakataon para magbago. Yun ang tama at dapat, Lo. Nasasaktan tayo, oo. Pero hindi po dahilan yun para gumanti tayo sa kanila. Nagkaya ka pa ng maglolo. Malubhaman ang sakit ng matanda dahil sa katandaan. Pero ayos lamang yun sa kanya. Dahil ang mahalaga sa kanya, bago siya mawala dito sa mundo, ay nagkaayos at nagkaisa ang kanyang mga apo. Mga apong kanyang inalagaan mula pa noong mga bata pa ang mga ito. Mga apo na kanyang pinakamamahal. Mga apo na kanyang pinaglaanan ng lakas at kayamanan. Ngayon, ay umaasa si Lolo Jaime na tunay na magkakaisa na ang kanyang mga apo bago pa siya tuluyang pumanaw. Palagi nating tatandaan na parati nating piliing magpatawad. Pangit man ang ginawa sa'yo, hindi yun dahilan para gantihan rin natin sila ng mas pangit na bagay. Palaging bigyan ng puwang ang pagpapatawad sa ating mga puso. Dahil ang balik dito sa'yo ay nag-uumapaw na pagpapala. Ang pamilya ay mananatiling pamilya. Talikuran ka man ng libo-libong tao. Ang pamilya mo pa rin hanggang dulo ang matatakbuhan mo, kahit ano pa ang iyong nagawang kasalanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating video para naman mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.